Sabi ni Santiago, pinaigting na nila ang security measures sa mga pantalan para matiyak ang mabilis na biyahe ng mga kababayan. Humiling na rin anya sila ng mga shipping o sa mga shipping line na dagdagan ang bilang ng mga pampasaherong barko para maiwasan ang maraming stranded na biyahero. Samantala, nagmarcha naman ang daan-daang transport groups sa Menjola, Manila para suportahan ang isinusulong na PUV modernization ng gobyerno. Bahagi ito ng Unity Walk na pinangunahan ng National Federation of Transport Cooperatives, kabilang ang Cooperative Alliance for Modernized Transport Business Industry Operation o CAMBIO. Ayon kay Alan Nonato, bago to, sino siya? Chairman ng CAMBIO. Ba't daming kumakambyo ngayon? Gusto nilang matuloy ang modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan at tapusin na rin ang consolidation sa December 31. Ba? Mukhang ito makinabang sa kooperatiba. Ang ginawa nilang pagkilos ay bilang pagpapakita ng suporta sa gobyerno para ituloy ang modernization ng PUVs at manawagan sa Kongreso ng karagdagang pondo. Hinakayat din nila ang iba pang transport group na bukas ang kanilang organisasyon para tumanggap ng mga bagong miyembro na sumapi sa kanilang kooperatiba. Kaugnay ng balitang yan, hindi na palalawigin ang deadline para sa konsolidasyon ng Public Utility Vehicles Operators kaugnay ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hanggang December 31, 2023 na lang ang deadline kasunod ng pulong niya sa transport officials. Sabi ng Pangulo, 70% ng PUV operators ay nangako ng konsolidasyon sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi agad mawawalan ng prangkisa ang PUV drivers at operators na hindi aabot sa deadline pero limitado ang grace period. Samantala, nanindigan si Defense Secretary Gilbert Teodoro na dapat palagan ng Pilipinas sa manoy roguish behavior ng China. Ayon kay Teodoro, may tuturing na acceptance o tinatanggap na lang ng bansa kung patuloy na papayagan ang asta o pambubuli ng dambuhalang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi pa niya na hindi dapat pumayag ang Pilipinas sa kagustuhan ng China na sakupin na lamang ang West Philippine Sea, kundi ang buong South China Sea. Pero tiniyak ni Teodoro na may plano ang Pilipinas, bagay na hindi pa umano mailalahad dahil sa pagiging operational nito. Sinabi pa ng Defense Secretary na hindi option ng China ang kapayapaan dahil gusto nilang ipatupad ang 10 dash line sa rehiyon. Gustong angkinin ng 90% sa buong kabuuan ng South China Sea. Grabe. Samantala, bibili ng mga karagdagang barko ang Pilipinas para gamitin sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang deklarasyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos silang ratipikahan ang 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Sinabi ni Zubiri na kasama sa 2024 national budget ang pondo para sa pagpapalakas ng depensa sa West Philippine Sea. Anya, 6.17 billion ang idinagdag nila sa budget ng Department of National Defense at Philippine Navy para sa susunod na taon. Gid ni Zubiri, kailangan nating ma-upgrade ang depensa at mapalakas ang presensya sa karagatan matapos masaksihan ang ginawang pangaharas ng China. Ang pondo ay gagamitin para madagdagan ang patrol ships at defense equipment ng bansa. Oras alas 4:17, mas pinalakas ang pwersa ng hukbong at dagat ng Pilipinas sa Philippine Navy sa pamagitan ng modernization projects. Sa panayam ng DZRH kay Philippine Navy spokesperson Captain Benjo Negranza, inisa-isa niya ang naval assets na meron ngayon ang hukbo. At kabilang dito ang pagsasagawa ng steel cutting ceremony sa landing dock na ginagamit para sa pag-transport ng mga tropa at essential cargos para sa mga
humanitarian assistance at disaster response. Meron ding isinagawang steel cutting sa corvette mula sa South Korea na makatulong sa pagpapalakas ng defense requirement ng Pilipinas. Bukod dito ay sinabi pa ng Navy spokesman na commission din ng Philippine Navy ang 6 na Acero-class gunboats mula sa Israel na gagamitin naman sa pagmamonitor sa coastline ng bansa kasama na ang West Philippine Sea. Narito si Captain Negranza ng Philippine Navy. Magagamit po natin sa ating littoral battles, sa ating littoral space. So malaking bagay po 'yan dahil alam niyo naman po ang ating bansa, it's archipelago, we are a maritime nation, we are surrounded by bodies of water. So natural lamang po na napakahaba po ng ating coastline. Marami po tayong islang binabantayan, more than 7,600 islands, more than 36,000 kilometers of coastline. So, malaking bagay po ito na mabilis po yung platforms na nakuha po natin from Israel and of course the other platforms we got from Indonesia and Korea po, sir. Sinabi pa ni Captain Negranza na nagbabalik din tayo bumili ng submarine. Wow! At bukod sa ating mga warships ay meron tayong mga air assets katulad na lamang ng eroplano at mga helicopters. Samantala, inuunti-unti ng China ang ginagawa nilang pananakop sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ito ang pananaw ng political analyst na si at De La Salle University International Studies Professor Renato De Castro ukol sa mga pangharas ng China sa Pilipinas. Ayon kay De Castro, ginagawa kasing basehan ng China ang kanilang mapa na inilabas ng kanilang Ministry of Natural Resources na nagpapakita na sa kanila ang 90% ng South China Sea. Naniniwala siya na hindi lang yamang dagat ang target ng China rito kundi ang strategic location na ayaw umano nilang ipagalaw sa Estados Unidos. Nagkaroon anya ng kaisipan ng China na sila ang Middle Kingdom noong unang panahon bago ang presensya ng Western countries at gusto nila itong ibalik sa pagsakop ng mga teritoryo. Narito ang naging pahayag ni De Castro. Pag kayo ho mananakop, nasakop nyo na ho yung karagatan, pwede niyang isunod yung mga isla. Wow. So yan po ay nakikita po ninyo, Professor De Castro, sir, na yan po ay maaring gawin ng China in the future. Pwede ho, kasi talagang pasok na pasok sila sa gitna ho ng maritime Southeast Asia. Kasi na-divided daw ang Southeast Asia. Yung continental at yung maritime. Nandito ho tayo sa maritime. Nakatutok ho sila ngayon sa maritime. Bakit kasi tingnan mo, bawat Pilipino ho, bakit nagkakagulo ho dito sa South China Sea, sa Ayungin Shoal, sa Scarborough Shoal, sa Panatag. Tignan ho natin palagi yung mapa na nilabas nung Ministry of Natural Resources nila. Pinapangiwatig ho sa atin, sinasabi sa atin, amin yan. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Nako, ang Department of Justice kinakalampag ngayon na isama sa Immigration Lookout Bulletin si Pastor Kibuloy. Samantala, laki scammer na nagpanggap na si DILG Secretary Benhar Abalos para makapanloko, makahingi ng pera sa mga gobernador at mga mayors. Na aresto, ayan, himas rehas siya ngayon. Galing mo rin, boy. Ang tapang lakay At isa naman sa mga hard killers na bumaril sa dalang pasero ng bus na aresto na. At itinuro ang mastermind na isang alias Tisoy. Samantalang makabahayan sa Hapilan sa Tondo, Manila nasunog kanina. At sunog naman sa may Lapu-Lapu City, abay apat naman ang namatay nang masunog at subabog ang paggawaan ng firecrackers. Ang detalye ng mabalitang yan sa pagbabalik natin palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Isa Suntay, Dr. Beng Lee. Ganap na alas 4:22.
Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 13. 13 dias na lang. 13 na lang lakay. Pasko na. Mano po? Pari ko, Jay, i-Gcash mo na lang, huwag ng Christmas card. Oo, tama lakay, i-Gcash na lang kasi Aha. nakakaubusan ng crisp bills di ba? Ganun ba? Oo, kailangan ba ipilog ka na pumila? Save Pe- yourself. Pera din yan. Oo. Sandali lamang sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Standby Milky, standby Raymond Adpas, standby Christiana Manyo. Eto't bati mo natin ito, Miss Thea. Kilalang kilala ito, ha? Happy birthday, bossing. Ano ba kung sino itong babatiin natin, Sino, lakay? Miss Thea? Bong Pineda. Ayan. Uy. Alam mo Mano. yan. Opo, mano po. Mano po, Ninong. Mano po, Ayan, ninong. Isa po kayo sa mga ninong ko kung hindi nyo alam. Baka hindi po nyo nakikilala si Mr. Bong Pineda ng Pampanga. Yan po ay dating boyfriend ni dating Governor Lilia Baby Pineda, si nanay kung tawagin. At tatay ni Governor Dennis Pineda ng McKinney, Pampanga. Happy birthday, bossing. Abay, grabe yung kanyang birthday, Miss Thea. Dahil meron siyang pag-golf dyan sa Pradera Golf Course, dyan Wow. sa Lubao. Abay, sa kanyang fifth Bong Pineda Cup sa Pradera. Abay, may pa-hole-in-one siya at parapon na 2 Toyota Land Cruiser. Wow! Isang black and white. At meron paraffol na 2 Ford Raptor. Wow! Aba, sana ulakay. Kulay blue and white ba? Abay, mukhang maraming maglalaro dito sa pag-off ni birthday boy. Ayan. Bossing Bong Pineda. At binabati rin tayo ng kanyang inaanak, si Popoy. Ayan. Aba. Ang dami naniningil na Okay, inaanak ngayong panahon na to lakay. Abay, si Bossing Bong P, ha? Maraming tinunod itong mga politiko, ha? Ayan. Kaya ayaw na magpabanggit muna ng pangalan. Happy birthday, Bossing. Ayan. At happy birthday din kay Senator Manny Pacquiao. Ay, kayang Manny, ha? Kailan ka tutuloy, ha? Kailan ka magse-second degree? Ayan. Nabati ng Katimugan Shrine Club at ang mamayang Philippine Masonic Lodge sa Defunct. At happy birthday din kay Judge. Oy, Judge, birthday pala ni Judge ngayon, ha? Belated happy birthday na kay Judge Pia Bersamin Embuscado ng Las Piñas RTC. Abay, binabati ni Mr. Little President. Ba? Bo. Si Apo Lucas Bersamin. Ayan. Unika ihebay siya, Apo Lucas. At binabati ni Little President Adrian Bersamin. Happy birthday din kay kay Yusek Gonix Gongona, ha? Binabati ka ng mga taga-Sandigan, Mr. Gonix Gongona. Mr. Nasir Hajirul at Oka Lactau. At of course kay Mayora. Ayan. Ay Mayora, ayan. Ano kaya ang pa-birthday ni Mayora sa mga taga Makati? Meron kayang pa-cake siya? Ayan. Oo nga pala lakay. Ayan. Yung gift pack niya. Oo. Di ba kaya naapektuhan yung kanyang ipinamigay na regalo pagka Christmas? O kaya birthday dahil napunta na sa Taguig yung ilang barangay sa Pembo? Oo nga, parang yung Pembo, mga Rembo, spam ayan, na Rambo, order na lakay. mm. Ano Rambo? Nagkarambo-rambo na sila lakay. Ay, Mayor Abibinay, happy birthday po. Ayan. At Kuyang Alex Santos.
Oy, Mr. Richard C. Good afternoon po at Grace C. At happy birthday din kay Kuyang Ruben Nepomuceno. Binabati ni Kuyang Ed Retero at happy birthday din. Ito batiin natin to, ha? Ayan, ano yan Palagay lakay? ko malakas magbigay to ng aginado at parafol. Ayan, magmamana tayo ulit dyan. Ayan, taga-customs eh. Ayan, ano po? Ninong-ninang yan lakay. Ayan, palagay ko pagka magbigay ng pamasko to, konti-container. Konti lang, container lang. Ayan, Deputy Commissioner Benera Bakira ng Bureau of Customs. At kay Mayora Amel Estabillo ng Santa Praxedes, Cagayan. At ipabot din natin ang pakiramay. O mga brethren, mga mista, mga ateng, ipinapaalam po sa inyo na si ateng, si Mista Susan Cabal ay sinundo na rin po ni Lord. Siya po ay may bahay ni Kuyang Mista Noble Mon Cabal. Si ateng Susan Cabal po, ang kanyang labi ay nakaburol sa Heritage Park sa Taguig. At ang libing po ay December 15, Friday, alas 3 ng hapon. Ay kay Kuyang General Manikakdak ng PMA Sandigan 82. Kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay. Samantala sa ating mga reports, Pangulong Bongbong Marcos ipinag-utos na akala ko pinag-utos na banggain din ang mga barko ng China, bombahin din ng tubig pagka binomba tayo, hindi pala. Ayan. Parang tupra lang yung sa atin lakay pag nagkataon na nagwasi. Baka sabihin yan lang. Isbo? Pangulong Marcos siniyot sa paglikan ng Task Force El Nino. Kala ko ano na yan, ha? Kala ko anong makabagbag damdamin. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, pinabubuo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino na pamumunuan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilalim ng Office of the President. Ang direktiba ay ibinigay ng Pangulo sa sectoral meeting dito sa Malacanang kanina sa harap ng inaasahang matinding tama ng tagtuyot na tatagal hanggang second quarter ng susunod na taon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na gawing prioridad ang short-term at long-term interventions ng gobyerno. Batay sa National Action Plan for El Nino, tinukoy ang 5 sektor kung saan dapat ilatag ang mga plano at aktibidad para maibsan ang epekto ng El Nino kabilang ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at public safety. Iniulat ng DOST na 65 probinsya sa buong bansa ang makararanas ng matinding tagtuyot pagsapit ng Mayo, habang 6 na probinsya ang may potensyal ng dry spell. Kaugnay nito ay giniit ng Presidente na kailangang paigtingin ang paghahanda at tiyaking napapanahon ang pagpapalabas ng tulong sa mga apektadong lugar. Iginiit rin ito na kailangan ng malawakang information campaign para paalalahanan ang mga tao na magtipid sa tubig at kuryente. Para sa kauna-unahan sa Salet. Pilipinas, sa DZ, yes, Akay. Ayan, wala bang mga earth-shaking announcement ang Pangulong Marcos? Parang kumbaga sa news natin, parang and others, parang meanwhile lang yung mga mga balita mo sa Malacanang. Hindi pa event yan lakay. Oo, hindi pang headline. Oo. Alam bang pang headline na balita mula sa Malacanang? Pang banner story? Oo, kanina ang istorya niya lakay binanggit niya na wala ng extension yung consolidation ng PUB operators. Nako. So yung deadline sa December 31, yun na daw yun. Ayaw na mga jeepney drivers yan na anti-poor yan, Mr. President. Sad boy na sila yan. Ba't ganon? Mukhang nawalan tayo ng sense of humanity. Humanity. Sa mga may hirap. Anyway, kanya-kanyang style lang yan. Siguro ang pinakamaganda yung incentive sa mga government employees. Yun yung pang-headline lakay. 20,000. 5,000 to 20,000. Oo, yung kanina na inanunsyo ng palasyo. Ayan. Okay. Ano schedule ng Pangulong ngayon? May cabinet meeting. Sectoral meeting kanina. Sectoral ito meeting yung lang. pinag-usapan yung tungkol sa El Nino. At ngayong hapon ay mayroong oath-taking ang for ang Sino? tawag nila, Lady Local Legislators League of the Philippines. Kala ko may mga bagong announcement ng mga appointments.
O, Wala pala kami. pang New Year yan. Oo, ano pa masko ba? Ano pa masko? Oo nga. Ang tagal na nating inaabangan lakayan eh. Oo Yung mga nga, eh. Wala. bago, diba? Parang wala pa. Sabi na ating bubit dyan, pang New Year Ang bang pasabog. daw. Oo. Ano, pasabog ba yan ng New Year? Okay, so okay na ang presidente, ha? Di ba minamalat habang nagpe-preside ng meeting kanina? Di ba inubo-ubo? Naka-face mask siya, oh. Hindi naman lakay, hindi. Healthy. Okay na siya. Palay ko kulang lang sa basi yan. Oo. Yun, Ayan, okay. At saka sukang Iloko. Yan, panggargol niya ko Ayan, dapat na nagmumog siya ng sukang Iloko. Yan, tanggal lahat yan. Sinama niya ng Tingnan natin bawang. maya-maya kasi kasi tingnan natin maya-maya kasi makakaharap na namin yung presidente dahil may dinner Malacanang sa kanya lakay. Oo, may Okay. dinner pala. Oo, kasama sa Christmas party yan, Malacanang press corps? Malacanang dinner with the president. Aba, Oo. buti pa kayo, ha? Dinner with the president. Ayan. Sana Bulungan mo all. kami kung anong gift ng Pangulo. Naks. Ayan. Aba, nandiyan pala sa meeting si Secretary Laurel ng DA, ha? Kailan magmumura ang... lahat ng ano? actually lahat halos ng mga ahensya ay involved dito lakay sa pagtugon dito sa El Nino. Yung bigas, tumataas ng tumataas, di bumababa. Okay. Ako lakay malaki-laki yung trabaho ni Secretary kasi isa yung sektor ng agrikultura sa inaasahang tatamaan ng matinding tagtuyot. Naku, lalong di tutubuan ng buhok si Secretary Laurel niyan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Samantala, sandali lamang at nasa ating linya si Mark Bautista, ang OIC, Officer in Charge ng Lapu-Lapu City Public Information Office. Yung nangyari malaking sunog doon sa paggawaan ng paputok sa may Lapu-Lapu. 4 ang patay. Mr. Mark Bautista, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po, Sir Deo. Ayan, kasama natin si Miss Thea. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon din po, Miss Thea. Although na hindi po kagandahan dahil 4 nga ba yung namatay doon sa pagkakasunog ng paggawaan ng paputok. O, tama nga po yun, Sir Deo at Miss Thea, kahapon, 4 po yung nasawi sa sunog doon sa Barangay Babag sa Lapu-Lapu City. Although, kasamaang palad, may isa pa rin pong namatay kanina pong Naku. madaling araw. Pang-5. Yung 7-year-old po na bata. Naku, Diyos ko po. So 5 na. So, 5 na sila in total. Yung 7-year-old na bata po, isa pa din yun sa mga naka-suffered ng 3rd-degree burns. Wow. 6 kasi yung kahapon na ng 3rd-degree burns. So, including na yun yung bata kanina umaga po yung namatay daw na 7-year-old. Ayan, pati daw yung may-ari ng pabrika ng paggawaan ng paputok, namatay din? Oh, yes po. Si Sir Chito Naberdin. He Chito is Naberdin. 58 years old. At ito pa yung mga nasawi. Si Sir Chito, 58 years old. Si Gwen Berdin Lucero, 31 years old. At si RJ Escobia at si Christian Monsanto po. Sila po yung unang 4 na namatay. Tapos yung nakasuffer ng 3rd-degree burns, isa din po yung namatay kanina, si Rainier Berdin. So may 5 pa po na nasa hospital ngayon, pero according po dun sa disasters office, may 2 po daw na parang critical pa po ang kondisyon. Magkakamag-anak po pala itong mga nasawi at nasaktan? According po doon sa mga residente daw doon, Ma'am Thea, is ano po daw, may mga kamag-anak, yung iba naman po doon is mga kapitbahay lang nila na tumutulong din sa paggawa ng mga paputok po. O kasi may nadamay yata mga kapitbahay na nasunog, di ba? Yes po, tama po. More or less, estimate nila mga 8 bahay lahat ang nasunog. Although yung may-ari talaga ng bahay, yun din ang pinaka-totally badly po nasunog po. Illegal ba yung paggawaan ng firecrackers, Mark? So far sa investigation nila, ongoing pa naman po, hindi naman daw po daw illegal kasi meron naman po daw silang License. may permit naman po daw sila po. Mark, ka ba yung singer? Oo, tatanungin ko na sana hindi eh. naman po. Hihingan ko na Hindi sana naman po, ng Sir sample Oo eh. nga, pakakantayin ka sana namin eh. Kapangalan lamang po, Sir Deo. Ganun ba? Pero mas maganda lalaki ka sa kanya. Siguro po naman. Siguro. Ayan. Okay, so ano nga panawagan ng
LGU ng Lapu-Lapu City dahil sa nangyari ito? Actually, ngayong hapon lamang, kaninang umaga po, mga around lunchtime, nakiki-meeting si Mayor Junard Ahong Chan dun sa taga Bureau of Fire, Disaster, at yung sa mga iba pang mga offices na concerned para pag-usapan kung ano po yung mga additional na mga measures ang gagawin. Kasi according daw din sa mga police, meron daw po yung mga gumagawa ng mga paputok na nasa bahay, which is delikado talaga. Oo. So, in short, although meron yung city government naman na ginawa na mga measures like dapat dun sila sa working place nila, dapat gumawa ng mga paputok, pero hindi pa rin may mga matitikas pa rin yung ulo ng mga tao na gumagawa talaga sa kanilang bahay, which is bawal naman talaga sana. Okay, Mark Bautista, maraming salamat. Magandang hapon. Thank you. Thank you po. Mga kaibigan, ang Public Information Officer ng Lapu-Lapu City Hall. Kaya ingat-ingat po mga kaibigan na araw-araw may sunog. Kanina rin sa may Tundo sa Happy Land. Pagka talaga Naging sad land tuloy yung kanilang lugar. Disyembre lakay no, nagkakasunod-sunod ang sunog. Ayan, ingat-ingat po tayo. Report mula kay Manang Milky. Panawagan ni Senate President Zubiri na pauwiin na si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian umani ng suporta sa Kamara. Idetalye mo ang report RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Lakayateya, dapat nang pabalikin ng China si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, dahil sa umunay pagiging inutil nito. Ito ang sinabi ni House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, sa gitna ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Tulfo, useless o walang silbi ang naturang ambassador ng China. Kasabay ito, sinabi ni Tulfo na kabubuting i-recall na rin sa bansa si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz. Inungkahin ni Tulfo ang gamitin ang mga fighter jet sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Katwiran ni Tulfo, nakaparada lang naman ang mga ito at milyong-milyong piso ang ginastos ng pamahalaan kaya mas mabuting kung gagamitin. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Erwin Tulfo. Kung ako ang tatanungin mo, pauwiin na lang yung ambassador natin. Tapos yung ambassador na sabihan natin umuwi ka na dahil wala ka naman nagagawa, useless at inutil. Right? And then yung mga fighter jets natin, ano bang ginagawa? Marami nagtatanong sa akin. Sabi ko, nakaparada sa Basa Air Base. Ano bang purpose nun? Ilang milyon yun, billion yung bilyat sa aeroplano. Why can't we use them to patrol our skies in the West Philippine Sea? Hindi naman tayo maging confrontational, di ba? Just to show them that we are there. That we were angry, di ba? Dagdag pa ni Tulfo, ang dagdag presensya sa West Philippine Sea ay pagpapakita ng pagkundina ng Pilipinas sa mga aksyon ng China sa ating teritoryo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Ayan. Katakot yata kung fighter jets ng gamitin natin. Baka mamaya Ma-provoke sila lakay, sabihin. Baka maubos yung ilan-ilan nating fighter jets. Mangilan-ngilan. Samantala pa pag-alyansa ng Pilipinas sa mas maraming bansa. Tugon sa pambubuli ng China. O nga, dapat hikayatin natin mga bansang inaagawan din ng teritoryo. Ayan, Japan, Vietnam, Taiwan, Malaysia. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistega, makatutulong sa Pilipinas kung palawakin pa natin ang pakipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga bansang may interes sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng lumalo ng pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Hontiveros, maliban sa Amerika, ito marami na ang mga bansa ang kumakampi sa Pilipinas sa magitan ng mga bilateral at multilateral agreements. Alinsunod ito sa paniniwalang a bigger coalition is a better coalition. Mungkay ng senador na papanaw na repasuhin din ang umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil 1951 pa ito at ang binabanggit lamang ay armed attack para maaring ma-invoke ng Pilipinas kumpara sa pambobomba ng tubig na ginagawa ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, dito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas.
Maraming salamat, Raymond at Paas. O nga naman, tawag si Senator Risa Ontiveros. Siguro yung mga kaalyado nating bansa, ayan, magkaisa tayo at mag-file ng petition o kaya complaint sa United Nations. Ayan, para mas malakas yung protesta. Maximum tolerance sa patuloy na ipatutupad naman sa kabila ng mga bagong harassment ng China. Sabi ng AFP, chill lang. Ayan. Baka naman lang si General Omet Browner, ha? Ayan. Kumusta yung mga na-infiltrate sa AFP General, ha? Yung mga totoo bang may nakapero sa China? Aba! Mas malaki ba doon, Lakay? Ang bigayan? May mga marites dyan na may mga opisyal na ha? Nakapero sa China, kaya nalalaman tuloy nila kung ano yung ginagawa natin. Ayun lang. Binabalak ka. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Listea, inatasan nga ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo na panatilihin ng maximum tolerance sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ay kahit personal na naranasan ni Browner ang pangaras ng China nang siya ay sumama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Browner, wala siyang bagong direktiba sa kanyang mga tauhan, kundi ang huwag pumatol sa mga pambuyo at pambubuli ng kabilang panig. Hanggat maaari, pinaiiwas ng opisyal ang mga sundalong maglalayag sa West Philippine Sea. Lalo na yung mga magsasagawa ng rotation ng resupply mission na dapat umanong mag-focus sa paghatid ng supplies. Dapat ding maging maingat umano ang AFP na hindi gumawa ng kahit anong hakbang na magiging paglabag sa international law kahit kanyunin pa sila ng tubig o ikat ng China Coast Guard. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ni Browner sa mga sundalo na dapat ding protektahan ang mga mangingisdang hinihimok pa nga niya na magtungo sa inaagaw na teritoryo para mangisda. Karapatan daw ng mga Pinoy ang exploit ang yaman ng West Philippine Sea dahil ito ay sakop na exclusive economic zone ng bansa. Sa kabila ng utos na maximum tolerance, nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gibo Chidoro na may plano ang bansa sa pangharas ng China habang niluluto naman ang isang bagong national strategy sa West Philippine Sea. Batay na rin sa pahayag ng National Security Council. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, desisyon ng gobyerno na ituloy ang December 31 deadline para sa PUV Modernization Consolidation papatay sa kabuhayan ng libu-libong tsuper at operator ayon sa piston. Ang detalye hatid sa atin ni RHA Christian Manyo. Christian. Lakay at Thea, tuloy ang tigil pasada at tuloy ang welga sa December 14 at 15. Ito ang naging pahayag ng grupong Piston matapos manindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang deadline sa katapusan ng taon para sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, misleading ang inilabas na datos ni Marcos Jr. na 70% na ang consolidated na prangkisa sa bansa dahil pinagsama-sama ang lahat ng uri ng PUV kabilang na ang mga bus, kaya umabot ito ng 70%. Pero kung hihimayin niya ang datos, lalo na sa NCR na may pinakamaraming commuter sa bansa, ay nasa 26% pa lang ang jeepney na consolidated. Sa makatuwid, ni Floranda, sa NCR pa lamang aabot ng 60,000 na tsuper at 25,000 na operator ang posibleng mawala ng trabaho at kabuhayan sa susunod na taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Siya, na paano yung mga nag-iisang yung mga katulad ng pinsang si Manong Piping Makalma, batang Lakay. Saudi ito nakabili ng second hand na jeep. Jeepney. Ayan, isa lang. Ayan. Lakay, Pwede, operator, oo. driver. Oo. Ano yan, Lakay? Kailangan mo sumama sa isang co-op o isang korporasyon at kailangan yung bumuo ng isang grupo o isang kooperatiba para Lakay makasama sa PUV Modernization Program. Mag-isa nga lang siya Ayan. Oo, ayun yung Jumoin Force. Ayun, Jumoin Force. Susunod na taon, bawal na yung single franchise. Kaya ang prangkisa ay ibibigay na Lakay sa kooperatiba o korporasyon at hindi na sa individual. Walang yan. Maayos na, ginugulo pa. Awa tuloy ko na sa pinisang ko. Okay man Pinagpaguran sa Saudi yan pagkatapos ganon. Saan ang biyahe, Lakay? Antipolo Pasig, mga ganyan. Okay man sige na nga. Supportahan mo na lang, Lakay. Yan
yan tama yung mga jeepney drivers ng piston manibela, anti-pur yan. Maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay and Thea. Maayos na ginugulo pa ninyo. Samantala, standby sa ating balitang showbiz, kumpiyansa ang Department of Budget and Management. Naprobahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang niratipikahang 5.768 proposed o trillion proposed national budget sa 2024. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman matapos pasalamatan ang Senado at Kamara sa mabilis na pag-ratify ng 2024 General Appropriations Bill. Sa naturang budget, malaki ang mapupunta sa sektor ng social services para sa health, education, employment, social security at iba pa. Ayon naman kay Finance Secretary Benjamin Gigulo Jokno, inaasang pipirma ng Pangulong Marcos ang GAA bago lumipad pa Japan sa December 15, araw ng Biyernes. Good news! Sa mga empleyado ng gobyerno dahil makatatanggap ng hanggang 20,000 ang kada empleyado sa executive branch bilang service recognition incentive batay sa Administrative Order Number 12. Kabilang sa mga makatatanggap ay ang mga civilian personnel, kabilang ang nasa state universities and colleges at GOCCs. Kasama rin ang mga miyembro ng militar at pulisya, Coast Guard at maging mga fire at jail personnel. Samantala, sa ilalim naman ng Admin Order Number 13, makatatanggap ng hindi hihigit sa 5,000 piso ang COS at JO government employees. Kinakailangang maibigay ang incentive at gratuity pay ng hindi mas maaga sa December 15. Samantala, kinalampag naman ni Senator Risa Ontiveros ang Department of Justice o Secretary Boying na maglabas na kaagad ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang panawagan ni Ontiveros sa gitna ng mga bagong aligasyon ng pagsasamantala at sexual na pangabuso ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sa press conference kanina, ipinakita ng senadora ang mga testimonya ng mga miyembro ng sekta na umano'y inabuso ni Pastor Kibuloy. Wow! Paliwanag ni Senator Ontiveros, kailangan ang Immigration Lookout Bulletin Order para hindi na makalabas pa ng bansa ang kontrobersyal na pastor na meron ding kinakarap na kaso sa Amerika at wanted din sa Federal Bureau of Investigation FBI dahil naman sa kasong sexual at human trafficking. Naniwala ang senadora na maaresto rin si Kibuloy gaya ni Senyor Aguila dahil may matindi umanong ebidensya ng human trafficking laban sa kanya. Samantala, arestado na ng Philippine National Police ang lalaking nagpanggap bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ayon sa DILG, sangkot ang lalaki sa pang-i-scam sa iba't ibang opisyales ng gobyerno matapos magpanggap bilang si Secretary Benher Abalos. Una nang nagbabala ang ahensya sa publiko dahil sa umano'y pagsusulisit ng nagpapanggap na kalihim. Kasunod ito ng reklamong natanggap ng opisina ni Abalos mula sa ilang government officials na nakatanggap sila ng tawag na nanghihingi umano si Abalos ng financial support. Ang tanong, magkano kaya nasulisit nila, Lakay? Nakakuha? Meron yata naloko. Talaga ba? Ayan Nako. Pero lumobo na po ng 36% ang mga bagong kaso ng COVID-19 nitong December 5 hanggang December 11. Kaya kuya, mga misis, mga lolo, ingat-ingat po. Batay sa pinakuling datos ng Department of Health, naitala na ang 1,821 na bagong COVID-19 cases sa bansa. Umakyat din sa 260 ang daily average cases at 13 ang bagong severe at critical cases. Umabot na rin sa 13 ang namatay sa naturang sakit, kung saan 3 ang nangyari noong December 2023 habang 10 noong buwan ng Disyembre. Showbiz! Eto na nga, Lakay, si Yan Liam, binura na ang lahat ng YouTube vlog nila ni Kim Chu. Paano na yan? Hindi na sila makakapag
recap, reminisce ng kanilang mga nakaraan. Parang hindi maswerte sa love life si Kim Chiu, ano ha? Bakit nga kaya, Aliyah, ikatlo, the fourth? Lakay at Miss Thea, burado na ang lahat ng videos ng aktor na si Sian Lim sa kanyang YouTube vlogs. Kasama rito ang mga vlog nila ng longtime girlfriend na si Kim Chiu. Usap-usapan tuloy kung kumpirmado na ba talaga ang umano'y hiwalayan ng dalawa. Walang binabanggit sina Sian at Kim tungkol sa estado ngayon ng kanilang relasyon. Pero mapapansin na absent na ang isa't isa sa kanilang mga recent Instagram posts. Napansin ng mga fan na tatlong video na lang ang natira sa YouTube ng aktor. Maraming netizens ang nanghinayang dahil parang binura na rin daw ang sobrang daming memories ng couple dahil sa dami nilang pinagsamahang vlogs. Nagsimula ang relasyon ni Kim at Sian noong 2012 pero isinapubliko lamang nila ito noong 2018. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Aliyah, Yes, Lakay. may third party ba? Nako, party na naman. Christmas party lang dapat pero Oo bakit may nga, third party ba, Aliyah? Lakay, isa yan sa mga pinag-uusapan ngayon kung may third party talaga dito sa hiwalayang, umano'y hiwalayan ni na Sian Lim at Kim Chiu. Pero wala pang kumpirmadong dahilan at hindi pa rin confirm kung talagang hiwalay na tong dalawa. Pero may maraming signs sa social media na nagpapakita na umano'y baka hiwalay na nga itong dalawa. Etong si Sian Lim, ang sabi niya, nung tinanong siya tungkol sa kanyang sa breakup rumors, ang sabi niya ay wag daw magpapaniwala sa nakikita sa social media. At sabi niya pa sa mga netizen ay maging mindful sa kanilang sinishare online. At ito namang si Kim Chiu nang tanungin tungkol sa kanilang relationship status, ang sabi niya ay sa kanila na lang daw muna itong relationship status nila. Ayan, At baka naman si Kim Chiu ng privacy muna. di ba malakas sa gumastos si Kim Chiu? Parang si Sara Labati? Sabi ni Bisaya? Sabi ni Devil Malakas din Woman? kumita to, Lakay. Kumakalat na impormasyon. Wala bang ganyan na iba yung issue kay Bisaya? Na Iba yun, Lakay. Sinong tumawag sa kanyang Devil Woman? Grabe na. Kung sa Devil. Sino yung Devil, Lakay? Si Bisaya daw, Devil Bakit? Woman daw. Bakit naman Devil Woman? Ba't tinawag na Devil Woman? Si Sarah, may sabi niya, yung tatay. Pati magulang. Parents to parents na. PTC. Lakay at Miss Naya, meron din sa pagkakaalam natin, meron din inilabas na tweet o sa social media ang magulang ni Sara Labati. At ang sabi, don't mind the barking dogs. Hindi naman alam o hindi tukoy kung sino ang pinatutungkulan itong magulang ni Sara Labati. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas, Lakay at Miss Naya. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV at happy birthday mo. Oy, Dibu, ha? 18th birthday kay sa aming pamangkin, si Tricia May Esperon, mula kay Ninong Kuyang Nino Esperon. Siya pala yung binila mo ng Toyota Cross, Kuyang Sergeant Nino Esperon. Ayan, kaswerte naman ni Tricia May Esperon. Ayan, sa kanyang debut, meron siyang regalong brand new car. Ay, bongga! Toyota Cross. Ayan. At good luck, Tisoy Ramil Oliveros. Ito, maswerte sa raffle ito, kaya lalaro daw dun sa pag-golf ni Bossing Bong Pineda sa Pradera. Fortuner ba naman, Lakay? Papaluin ko din Anong yung pag ako. Ano ba? Land Cruiser. Dalawang Land Cruiser, tsaka dalawang Ford Raptor. Ayun. Abay, napakababa ng handicap dito sa raffle itong si Tisoy Oliveros. Sa raffle, nanalo nito ng Toyota Vios. Oo. Sa raffle pa lang, Lakay, panalo na. Nanalo pa ng Innova Zenix. Ayan. Ano ba naman ito, ha? Siya na anak ng Diyos. Ayan. At anyway, good luck sa mga lalaro ay parang Eli Saludar. At good afternoon, Kuyang Ben Alegre at Kuyang Dado Melegrito.
at Captain Benji Escobar. Batiin ko lang lakay yung mga bakbakatan dito, San Ildefonso, Ilocos Sur. Si Ay, Lola Wilma Palacol and Teresita Pecho. Bakbakatan. Meron palang palakol din sa San Ildefonso. Akala ko mga taga Quezon lang yan. Mga Laguna, mga palakol. Pero Palacol siya. Meron sa amin sa Pinili, Pakol. Ayan. Pakol naman. Ayan. Si Ben Pakol. Ayan. Anyway, naragsak nga Pasko kan na imbag nga barong nga tawin nyo amin apo. Agi patulod kami ti patupat ko na sinuman. Ano nga ilaka yung tinubong. Ayan. Ayan. Nagets mo agad yung gawin na Siyempre, na specialty natin sa Ilocos. Ayan. Namimiss ko yung lakay. At ayan na po ang kabuuan nating break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Antabayan ng mga balansyadong mga balita. Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss O, Karen O. Yong. Bye-bye. Stay safe. Merry Christmas.